Tiniyak ng Transportation Department na hindi mapipilay ang transportasyon sa Metro Manila kapag natapos na ang deadline para sa PUV consolidation sa April 30. Ito ay kahit 52% pa lang ang consolidation rate sa NCR. Yan ang ulat ni Bien Manalo. 15 taon ng jeepney driver si Rodrigo Sedehana. Walang tigil ang kanyang pagkayod para matustusan ang pangangailangan ng kanyang 5 anak. Kumikita ng 500 hanggang 1,000 piso kada araw si Rodrigo. Kaya gano'n na lamang ang panghihinayang niya sa mawawalang kita kung sasali siya sa 2 araw na tigil pasada ng 2 transport group. Kahit pa paano, bibiyahin na lang kami para mayroon kaming kahit konting pambili-bili mo lang ng mga pagkain ng mga anak ko. Bigas, kaya ulam. Nagkamimbro kami ng corporative sa modernization. Ayaw ng operator namin na sasali kami doon sa strike kasi magmumulta daw sila. Pero si Heron Insonsueta na halos 9 na taon ng jeepney driver, desidido na makiisa sa ikinasang transport strike. Para po sa akin, kung sasali mo kami sir, para mamulat po ang publiko po. Hindi talaga pwedeng ang phase out, jeepney phase out po. Gayunman, tiniyak ng Department of Transportation na hindi mapaparalisa ang transportasyon sa Metro Manila oras na maipatupad ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Ito ay kahit nasa 52.54% pa lamang o katumbas ng 26,000 sa kabuang 49,000 units ang nakapag-consolidate na sa National Capital Region. Nakikipag-ugnayan na rin ang DOTR sa iba pang ahensya ng pamahalaan para umalalay sa mga apektadong mananakay. Dagdag pa ng ahensya, nakahandang magtulungan ang mga consolidated jeepney na saluhin ang mga ruta na zero o hindi nag-consolidate. Sa huling tala ng DOTR, 77.68% na ang nakapag-consolidate sa buong bansa, na sapat na umano para ituloy ang PUV consolidation at hindi na palawigin pa ang deadline. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.